Magandang umaga pong muli. Ako po si Tita V at tayo magsama-samang muli para sa ating daily devotional. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang araw na ito. Kami inyong gabayan sa pag-aaral ng inyong salita. May your anointing be upon your servant, O Lord God. Speak to my heart and speak to the hearts of thy listeners. Thank you, Lord, for your presence in our midst. In Jesus' name, Amen. Pag-aralan natin yung karugtong ng pinag-usapan natin kahapon on Lesson on Life. Ngayon ay Lesson 3 na tayo, Part 1. What does God say about men? Ano nga bang sinasabi ng Diyos patungkol sa tao, sa ating lahat? So, sabi dyan, sinners. Ano nangyari? Lahat tayo makasalanan. Kung babalikan natin yung Lesson 1 at Lesson 2, pinakita doon na namanan natin ang kasalanan mula sa ating mga magulang na si Adan at Eva. At pinakita rin doon sa inaral natin sa Lesson 2 na mayroong dalawang klase ng kasalanan, no? Na kasalanan ng di pagsunod sa batas at kasalanan ng di paggawa ng alam natin na tama pero hindi natin ginagawa. There are two kinds of sinners. I-review natin. Number 1, doing what he should not do. Ito yung tinatawag nating paglabag sa batas. Kagaya ng adultery, stealing, yung pagnanakaw, pagsisinungaling, di paggalang sa magulang at iba pa. Lahat ng nakasulat dun sa 10 Commandments, kapag hindi natin ginawa yun ay lawlessness. Lahat din naman ng mga batas na dapat na sinusunod natin at kapag hindi natin ginawa yun din ay lawlessness. Batas ng gobyerno, batas ng isang institusyon, kapag hindi rin natin sinunod yun yung tinatawag nating di pagsunod sa batas o yung doing what he should not do. Pangalawa, not doing what he should do. Ito yung alam natin na dapat ito yung ginagawa natin pero hindi natin ginagawa. Halimbawa, aware tayo na dapat ay nagpapatawad tayo ng kasalanan ng mga kapwa natin na nagkasala sa atin. Pero ayaw natin gawin kasi hindi natin feel. Sharing the gospel. Responsibility natin bilang Kristiyano, mananampalataya na magbahagi ng salita ng Diyos. But normally, we've chosen not to do it. Though we know that we should do it. Reading the Bible, we are aware that we should read the Bible because this is the food of our soul. Pero, hindi rin natin ginagawa. Feeding the hungry, praying for others, etc. It means itong dalawang uri ng kasalanan, kapag ito ay ginagawa natin, tayo ay totoong nagkakasala. What does God say about all men? For all have sinned and fall short of the glory of God. Sinabi bang selected lang? Kung sino lang? Hindi Sinabi dito all. Lahat tayo ay nagkasala. At lahat tayo ay hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang exempted. Lahat ng tao. Because all of us, we inherited the sin of Adam and Eve. Nobody's excuse. What does God say about all men? Sabi sa Romans 3:23, all are sinners and fall short of the glory of God. What does God see as He looks into the heart of man? Pag tinignan ba ng Diyos ang iyong puso, ang puso ng tao, ano daw ang nakikita ng Diyos? Ano yung sinasabi sa Mark chapter 7, verses 20 to 22? He went on to say, what comes out of a person is what makes them unclean.
Evil thoughts come from the inside, from a person's heart. So do sexual sins, stealing and murder, adultery, greed, hate, and cheating come from a person's heart too. So, do desires that are not pure and wanting what belongs to others. And so, do telling lies about others and being proud and being foolish. Mark 7:20 to 22. What does God see as He looks into the heart of man, as what it says in Mark 7 verses 20 to 22? Evil thought, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Sa Tagalog, sabi doon, mag-isip ng masama, makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, ibig sabihin mainggit, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Lahat ng ito ay katotohanan na nakikita ng Diyos sa puso ng taong makasalanan. Pero hindi natin sinasabing nasa isang tao lang to. When we say man, we are talking of people, no? Men, lahat ng tao. Kapatid, wala ni sino man sa atin ang hindi nagkasala. Kung ikaw hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, gawin mo ito ngayon, kaibigan, sapagkat hindi natin alam kung ano ang bukas. Sabi ko nga doon sa mga nakaraan nating aralin, we only accept Jesus Christ as our Lord and Savior once. Kung ginawa mo na ito noong mga nakaraang araw, ay hindi mo na kailangang gawin ulit. Ang mahalaga ay tao sa puso mo ang panalangin. Ang responsibility mo naman ngayon dahil meron ka ng Kristo sa puso ay ibahagi ang salita ng Diyos sa ibang tao. Kaibigan, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, gawin mo ito ngayong panalangin na ito. Do it prayerfully. Sabayan mo ang panalangin ito. Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess all my sins. I now accept you in my life to become my Lord and Savior. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Please take control of my life and make me a kind of person you want me to be. In Jesus' name, Amen. Kapatid, kung ginawa mo ang panalangin ito, ang banal na Espiritu ngayon ay makakasama mo upang ikaw ay gabayan. Sabayan mo ito ng pagbabasa ng Biblia sapagkat sa Biblia natin makikita, mababasa ang mga instructions ng God kung ano ang dapat nating gawin sa ating buhay. Magandang umaga pong muli. God bless everyone. God bless Philippines. Love and prayers, Tita Fee.